Magandang araw sa inyong lahat. Narito tayo sa ating podcast upang pag-usapan ng mga mahalagang isyu sa ating lipunan. Mga isyong araw-araw na natin kinaharap. Pag-uusapan natin ang mga hamong kinaharap ng mga marginalized na grupo sa ating lipunan. Tulad ng mga katutubo, maralitang tagalungsod, magsasaka, tsuper, at marami pang iba. Sila yung mga naapektuhan ng mga dislokasyon, marginalisasyon, kahirapan, malnutrition, at kawalan ng seguridad sa pagkain na dulot ng globalisasyon. Kaya ano pa nga bang hinihintay natin? Atin ang pag-usapan. Tama. Isa sa mga labis na naapektuhan ay yung mga katutubo o yung tinatawag nating ilungan na nakaranas ng dislokasyon mula sa kanilang lupaing ninuno. Ang pagkawala ng kanilang lupain ay nagdudulot ng pagkawala ng seguridad sa kanilang pagkain. Kapag nawalan sila ng access sa kanilang lupain, doon diretso na mawawalan din sila ng pagmumulan ng pagkain nila. So doon na uuwi tayo sa malnutrisyon. Tama ka dyan, Verno, na di ba nga, mula sa lupaing ninuno nila, napunta sila sa mga city or doon sa mga lugar na maraming tao or sa mga urban area na doon nahihirapan silang maghanap ng trabaho. No? Na syempre, doon din sila, mag-a-adjust din sila talaga sa environment nila. So, mahirapan silang maghanap ng trabaho na siguro ang nakasanayan nilang trabaho yung mga pagsasaka. So, sa urban area naman, minsan, di ba, kaunti lang ang pagsasakahan doon. So, mahirapan talaga sila. So, yung sistema na yun, doon sila mahihirapang maghanap ng pagkain, no, dahil nga wala silang trabaho. So, sobrang hirap nun kasi isipin natin na nawalan na nga sila ng mga bahay, ng mga tahanan, tapos wala pa silang pagmumula ng pagkain, di ba? So, sobrang sakit nun. Totoo. Hindi lang yung kanilang tahanan na nawala, pati na din yung kanilang kabuhayan, tapos yung pagkakakilanlan nila. Na direktang nagdudulot sa kanila sa kahirapan, tapos sa gutom, dun sa kanilang komunidad. Ayan, so, ayun nga na nasabi din natin yun sa pagkukulang ng pagkain. So, konektado rin doon yung mga tinatawag nating mga maralitang tagalungsod at yung mga manggagawang kontraktual. Na sila naman, siyempre, sabihin na natin yung mga manggagawang kontraktual, di ba? Sila naman ay mga tinatawag din mga nagbubuhos. Na sila, araw-araw rin silang nagkukulang sa pambili nila ng pagkain dahil na rin sa mga pagkukulang nila, mga kulang nilang sahod na hindi iyon sumasapat para matubunan nun yung pang-araw-araw nilang pagkain. Na karamihan sa kanila is, syempre, dahil sa pagkukulang, minsan nakakontrata lang, minsan mababa yung binibigay na sahod, at walang mga benepisyo. So, hirap na hirap talaga silang makaraos, kaya nauuwi sa malnutrition. Tama ka dyan, Ann. So, hindi lang basta pagkain ang problema, no? So, mababa rin ang kita nila, kaya hirap din sila or hindi sila nakakapamili or nakakapili ng mga masusustansyang pagkain. So, syempre, dahil sa kawalan na rin ng nakakulangan din ng sahod nila, so hindi na sila nakakabili pa ng mga pagkain na sasapat sa pamilya nila na may mabibigyan sila ng sustansya. So, kaya napakalaganap talaga ng malnutrition sa ganitong kalagayan. Oo nga, ate. Tsaka yung kawalan ng seguridad nila ng pagkain na hindi nila alam kung kinabukasan ba meron ba silang makakain or sa mga susunod na araw dahil nga sa kulang na sahod nila sa kanilang mga trabaho, no. Na kung walang maayos na kita, 'di ba? Silang mga nagtatrabaho ng mga ganun. Mahirap talagang matugunan yung pangangailangan nila lalo na sa pagdating sa pagkain. Sa mga magsasaka naman at sa mga nagtatrabaho o mga tindero na siyang nagtutustos din naman sa mga pagkain natin ay nasa parehong sitwasyon lang sila or nasa parehong sitwasyon na parang isang malaking kabalintunaan, di ba? So, ang mga nagtatanim ng pagkain ay madalas na hirap din sila na makahanap ng mga pagkain na para sa pamilya nila na kailangan ng pamilya nila is dun din sila nahihirapan. Kumbaga, parang sa mga paghihirap nila, hindi sila nakakatanggap ng sapat na kinakailangan din nila na para rin sa pamilya nila. Ayan. Ayan, so, totoo yan, ate. Parang ang sakit lang isipin na sila na ngayon nagpuproduce ng pagkain, pero kulang pa rin para sa sarili nilang kabuhayan. Tsaka isa pa yung mga tindero, hirap din silang kumita dahil sa taas na ng mga presyo ng mga bilihin ngayon, di ba? Tama ka dyan, yan. At kung hindi naman natin susuportahan yung mga lokal na magsasaka natin is
tayo rin yung matatamaan or tayo rin yung maaapektuhan kalaunan, di ba? So, lalo na kung patuloy tayong umaasa sa mga dun sa mga pagkain na imported, kagaya ng mga noodles mga noodles na mga canned goods na hindi talaga maganda para sa ating nutrisyon. Kung ayun doon tayo palagi nagbabase ng mga kinakain natin sa araw-araw. So, hindi rin siya maganda sa ating kalusugan. Lalo na malaki ang magiging epekto nito sa seguridad natin sa mga pagkain natin. Tama po. At isama na rin natin dito yung mga tsuper ng pampublikong transportasyon tulad na lang ng jeep at tricycle. Sila yung pangunahing pinagmumulan ng transportasyon natin. Pero nakakalungkot lang isipin na madalas kulang yung kita nila para sa pangangailangan nila sa pagkain, kung kaya't nakakaranas din sila ng malnutrisyon. Tama. Ang haba ng oras ng kanilang trabaho. Pero hindi pa rin nasapat yung kinikita nila para sa tamang nutrisyon. Sa totoo niyan, ang kahirapan ng mga tsuper ay nakakapekto sa kanilang kalusugan. At pag naapektuhan yung kanilang kalusugan, maapektuhan din yung oras ng kanilang pagtatrabaho. Eksakto ka dyan, JP. At ngayon, sa mga pulisiya naman para sa modernisasyon, malaki rin ang takot nilang mawala ng hanap buhay. Dahil hindi lang kahirapan at kawalan ng pagkain yung pinoproblema nila maging pati na rin yung mga posibilidad na mawala yung kabuhayan nila. Ganun nga yan. Ganun din ang sitwasyon para sa mga kabataang manggagawa or sa mga out of school youth na kinakailangan nilang magtrabaho sa maagang edad para makatulong sa kanilang pamilya. Pero hindi pa rin nagiging sapat yung kanilang kinikita dahil maliit lang ang sahod nila, tsaka halos hindi pa rin sumasapat para sa kanilang pamili ng pagkain or yung sa tamang pagkain na para sa kanila. Tama ka dyan, JP. Paulit-ulitan natin sinasabi na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero paano natin nasasabi or paano nila nagkakaroon ng magandang kinabukasan, magandang pamumuhay kung wala silang sapat na nutrition? Oo nga, kailangan nila magtrabaho, pero dahil hindi sapat ang kanilang kinikita, malaki pa rin ang nagiging epekto nito sa kanilang kalusugan at sa kanilang pag-unlad. Kahit yung mga nasa ibang bansa, yung mga OFW, yung mga migranteng manggagawa ay hindi rin ligtas yung mga ganitong issue or yung situation. Marami nang umalis dito sa bansa dahil sa walang sapat na opportunity. Pero madalas na mahirap ang mga kondisyon ng trabaho ng sa abroad. Kulit ka dyan, sister. Masakit lang isipin na sa kabila ng kanilang paghihirap at ng mga sakripisyo nila, ang mga pamilya nila dito sa Pilipinas ay patuloy na naging hirap at walang makain. Isipin mo, sa tagal ng pagtatrabaho mo, kulang pa rin yung ipinapadala mo at wala pa rin makakain sa pamilya mo. Diba? Tama. Napakalaki ng ambag nila dito sa ekonomiya natin. Pero madalas na naiiwan sa kahirapan or yung kawalan sa pangangailangan yung mga pagkain nila is yung mga kanilang naiwan ditong pamilya. Ayan. So, ayun na nga. Kaya't na makikita natin na sa lahat ng mga grupo na ito, ang mga katutubo, ang mga manggagawa, ang mga magsasaka, ang mga tsuper, kabataan at ang mga migranteng manggagawa, ay merong malaking papel dito sa ating bansa at sa ating lipunan mismo. Pero sila pa rin ang dumadanas ng mga paghihirap na to. Nagkakaroon sila ng malnutrisyon, yung mga paghihirap na mababa ang sweldo nila. Ayun na nga. Kaya makikita natin na sa lahat ng mga grupo na ito, ng mga katutubo, ng mga manggagawa, ng mga magsasaka, ng mga tsuper, ng mga kabataan at ng mga migranteng manggagawa, ay may mahalagang papel dito sa ating lipunan. Pero sila pa rin ay dumadanas ng kahirapan, ng mga seryosong hamon sa buhay kagaya ng mga malnutrisyon, kawalan ng seguridad sa pagkain. Kaya siguro, ito na ang panahon para tayo ay magsulong ng mga polisiya at ng mga batas na pantay-pantay para sa lahat. Yes, maaaring malaki at mabigat ang hamon na ito, pero kung magtutulong-tulong tayo, susuportahan natin ang mga produktong lokal, makikiisa tayo sa papatupad ng batas, lalo na sa pagpapataas ng sahod. Di ba, kulang na kulang ngayon yung sa sahod natin. Pati na rin yung sa benepisyo nating mga Pilipino, lalo na yung mga manggagawa nating Pilipino.
na medyo problema talaga sa ating bansa. Kaya dapat lang talaga na magpasulong ng maayos na sistema para sa ating pagkain. Maaari tayong makagawa ng pagbabago sa ating bansa, sa ating lipunan. Yun guys, salamat sa pakikinig na sa amin ngayon. So patuloy natin pag-usapan at patuloy tayong kumilos para sa isang lipunan na kung saan lahat tayo ay may sapat na pangangailangan at oportunidad. So ayun guys, hanggang sa muli. Paalam!